Isang gusali sa Angeles, Pampanga, pinaiimbestigahan sa kamera. Unidentified debris na may foreign markings natuklasan sa Lian, Batangas. At US Air Force kinumpirma ang pagkasawi ng crew members ng bumagsak na B-52 Stratofortress sa California. Dumating na sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur ang labi ni Ateneo Blue Eagles student athlete na si Rene Baterbonia. Ibinayahe ang labi nito mula sa Ateneo de Davao University patungo sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Habang bumibiyahe, makikita dagsa ng mga tao na nag-abang sa pagdaan ng convoy kung saan nakasakay ang labi ni Rene. Magsisimula naman ang public viewing mamayang 1:00 ng hapon sa Talacogon Municipal Gymnasium. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Ta Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. Tanghali sa June, lumutang na nga sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga former players ng Ateneo Blue Eagles. Nasa 10 June ang mga players na pumasok sa tanggapan ng CIDG kaninang umaga, bukod pa sa mga abogado at kaanak na mga ito. Kahapon, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na inimbitahan din nila ang mga former players ng Blue Eagles. Ito'y upang maging resource person lamang sa isinasagawa nilang investigasyon kaugnay sa tinatawag na annual team building sa Aurora. Sinabi din ni Major General Morico na bukas inaasahan naman nilang darating ang mga players na nakasama ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora Province. Isang basketball player pa lang ng Ateneo Blue Eagles ang dumating ng personal dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw. Bago mag-alas 10 kaninang umaga ay dumating ang basketball player na si EJ Capihe, ngunit wala itong ibinigay na pahayag. Bukod dito ay pawang mga legal counsel na ng mga basketball coach ang tumugon sa sabina ng NBI. Dumating din si Attorney Carl Justin David, ang legal counsel ni resigned head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Sinabi nito na masama ang pakiramdam ni Coach Tab kaya hindi ito nakarating na personal, pero nangako naman anya ito na makikipagtulungan sa gagawing investigasyon. June bukas hanggang Huwebes naman maaaring magpunta yung iba pang mga ipinasabina ng NBI dito sa Homicide Division para nga sa gagawing investigasyon. Police, pagkakaalam natin ay maaga silang dumating dito para ma-secure yung area. So sa ngayon, Ella, ay hindi pa tayo pinapapasok sa loob. Kanina ay nakita na natin na unang dumating dito si former Governor Chavez Singson. Ang sinasabi nga niya kanina ay dadalo din siya dito sa inaasahan ng pagdinig. Sumunod din na dumating si Senator Amy Marcos, subalit kapwa sila hindi pinapasok doon sa venue dahil nauna nang sinabi kanina nitong venue na hindi daw matutuloy yung pagdinig. Pero ngayon nakita nating binura naman nila yung kanilang naunang statement. So nakita rin natin na dumating na rin yung ilang mga members ng sinasabi nilang mga bagmen o yung mga former soldiers nandito at ilang mga supporters ng Cayetano Block. Itong si Vice Mayor Harold Respicio nandito na rin kanina. Isa siya sa mga nagkumpirma na tuloy nga raw itong inaasahang pagdinig. At mayroong kaninang mga pumasok na ng mga sinasabi nilang mga VIP at nabanggit na si Senator Rodante Marcoleta daw yon, bagamat wala pa tayong confirmation kung siya nga yon. Ang pagpunta kanina ni ni Attorney Topacio, sinabi daw ni former Congressman Mike Defensor na pinapupunta nga raw siya rito dahil tuloy na yung pagdinig.
Upang mas maunawaan ng mga Pilipino ang gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte, isinusulong ng House Prosecution Team ang paggamit ng wikang Pilipino hanggat maaari. Kabilang ito sa hihilinging mapahintulutan ng Senate Impeachment Court ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. I wish to formalize as well on this upcoming pre-trial conference the possibility of us, the prosecutors, and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. Bukod dito, nais ding maisalin sa iba't ibang dialekto ang paglilitis. Ang issue, inilapit naman sa liderato ng Kamara. Let us come up with simultaneous translation of the trial which will be held. Posibleng tumagal ang paglilitis kay VP Duterte ng 3 buwan, ayon kay Lead Public Prosecutor Luistro. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc para maimbestigahan ng kinaukulang House Committee ang pagguho ng isang under construction na gusali sa Angeles City, Pampanga noong Mayo. Layo ng House Resolution number 1120 na makamit ang hustisya para sa mga nasawi at nasaktan sa trahedya at mapanagot ang private contractor ng gumuhong gusali. Gayun din para matukoy ang pananagutan dito ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. 15 beses na nagbuga ng usok ang Canlaon Volcano mula kahapon batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Pinakahuling naitala kaninang 5:58 a.m. ang ibinuga nitong grace plumes na umabot sa halos 500 meters. Sa ngayon, nananatili pa ring nakataas ang Alert Level 2 sa Canlaon Volcano. Naibalik na sa serbisyo ng kuryente sa halos 98% na nagkaroon ng power outage sa Sarangani Province matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Naibalik na rin ng serbisyo ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Ito ay resulta ng patuloy sa pagsasagawa ng power restoration ng energy sector sa lalawigan. Isang unidentified debris na may foreign markings ang natuklasan kahapon ng Coast Guard Station Batangas sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan, Lian, Batangas. May haba itong 20 talampakan at lapad na 10 kalahating talampakan. May makikita ditong marka na tila Chinese characters at maaring ang nakasulat ay Antenna Transmission Window 5. Nasa kustodiya na ng PCG ang debris para sa kaukulang documentation. Binigyan diin ni US President Donald Trump na pumayag ang Iran na hindi kailanman magtataglay ng nuclear weapon ayon sa kanilang kasunduan. Sa kanyang social media post, iginiit ng US leader na walang katotohanan ang ulat na nagbayad ang Estados Unidos ng $300 million sa Iran. Tinawag niya itong fake news na umano'y gawa ng kanyang mga kalaban. Inanunsyo ng pamahalaan ng United Kingdom ang pagbabawal ng social media access para sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, ang desisyong ito ay bunsod ng labis na impluwensya ng teknolohiya sa buhay ng mga kabataan. Pag-isagalan tayo, pag-ihit ka natin, so, sentolin na
salamat po.